Hindi nga kusina ko ang unang makikita nyo ngayong araw mga mamis kundi ang pinto ko dito sa labas ng bahay. At pagbukas nga ng pinto may makikita kayong isang magandang dilag. Charot! Ito at habang palabas nga ako, inaasar pa ako ni Daddy. Sabi niya nagpapanggap na naman daw ako na parang ako lahat ang gumagawa dito sa loob ng bahay. Dapat kasi talaga mga mami si Daddy na ang bibili nitong tubig namin kasi nga wala na kaming tubig. Pero dahil lalabas naman na ako, sabi ko ako na ang magbibitbit para nga i-deliver na lang sa gate sa baba at iakit na lang ni Daddy mamaya. Inalok naman ako ni Daddy na samahan niya ako, pinipilit pa nga niya ako. Pero sabi ko, paano ako magpapanggap na isa ako masipag na ina kung lagi niya akong sasamahan? Charot! Nung nakababa na nga ako, ay dito nga agad ako dumiretso sa bilihan ng bigas. Dahil nga wala ng bigas si Athena, kaya nga hindi yung kusina ko ang una nyong nakita. Bumili nga ako ng brown rice mga mamis, 2 kilo. At pagkatapos, dahil katabi lang naman neto yung bilihan ng tubig, nilagay ko na nga dito yung jug. Tignan nyo naman napakadami, kaya naman namayang hapon to madideliver yung tubig namin. At dahil meron pa nga ako mga kailangan bilhin, iniwan ko muna yung bigas dun kay ate. Bali dumaan nga muna ako sa bilihan ng packaging tape at bumili muna ako ng isa. At pagkatapos, dumiretso naman na ako agad dito sa bilihan ng gulay. Plano ko kasi magluto ng tinola ngayong araw mga mamis, kaya naman kailangan ko ang bumili netong sayote. Wala na rin kaming sibuyas, tapos wala din kaming luya. Wala na kasi kaming gulay sa rep at hindi pa kami nakakapamalengke ni Daddy, kaya naman no choice, dito na lang ako bumili banda sa amin. Medyo may kamahalan pero hindi naman sobra. Nasa 50 plus lang naman yung binayaran ko mga mamis, hindi ko na matandaan yung exact price. At pagkatapos, dahil nga walang malunggay si kuya doon, dito ako bumili sa may kabilang gulayan. 10 pesos lang naman itong malunggay. Meron naman dun banda sa amin mga malunggay pero hindi ako makapitas kasi hindi ko alam kung sino yung may-ari. Kaya bibili na lang ako kaysa mademanda tayo. Nabili ko na nga lahat ng mga dapat kong bilhin nito at naglalakad na ako pabalik kung saan ako bumili ng bigas. At pagdating ko nga dito ay kinuha ko na kay ate yung bigas. At pagkatapos ngayon nakauwi na ako. Pero ang totoo mga mamis, pagkakuha ko ng bigas ay bumalik ulit ako kung saan ako nanggaling kasi nawawala ko yung susi namin. So dahil hindi ko na nga nakita yung susi, ito nga tinawag ko na lang si Daddy mula sa first floor para marinig niya ako, para nga pagbuksan niya ako ng gate sa baba. At dahil hindi na nga talaga makita yung susi, ang ginawa ni Daddy ay bumili siya ng panibagong lock ng pinto at pinalitan niya na nga yung lock ng pinto namin. At habang nagpapalit nga ng bagong lock si Daddy ng pinto, ako naman dito ay magre-repack na nung mga pa-order na sabon. Meron naman pa talagang susi si Daddy mga mamis, pero ang inaalala niya kasi nawala nga yung pinakasusi ko. So nag-aalala si Daddy mga mamis na baka mamaya kapag umalis siya or nasa trabaho siya, bigla kaming pasukin dito kasi baka mamaya yung nakapulot ng susi namin ay nakasunod lang sa akin at pagkatapos inalam kung saan yung bahay namin. At nung araw na yan mga mamis, medyo nagalit si Daddy ng very light. At syempre hindi ako nagpakabog. Naggalit-galitan din ako. Kung galit si Daddy dapat mas galit ako. Siyempre, tayong mga nanay, hindi tayo pwede magpakabog sa mga asawa natin. Hindi sila pwedeng magalit sa atin. Tayo lang may karapatan magalit. Charot! Tignan nyo naman yung tsura ko dyan mga mamis. Hindi ko talaga mapigilan ang sumimangot at tumirik-tirik ang mga mata ko sa sobrang gigil ko. Diba? Ako nang may kasalanan pero ako pa ang matapang. Hindi ko naman kasi ginusto mga mamis na mawala ko yung susi. O diba? Nag-explain pa? Di ko nga alam mga mamis kung bakit nawala yung susi ko. Alam nyo ba tuwing lumalabas talaga ako, ang lagi ko talagang inaalala ay yung susi ko. Pero ngayong araw talaga hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nalaglag sa mga kamay ko. Nung araw naman na to mga mamis ay naintindihan ko naman kung bakit biglang medyo nainis si Daddy or medyo uminit yung ulo niya nung nalaman niyang nawala ko yung susi. Kasi nga ang una naman talagang naisip ni Daddy ay yung pag-aalala or takot. Pag-aalala ng gaya nga ng sinabi ko kanina na baka mamaya yung nakapulot ng susi namin ay nakasunod sa akin pa uwi at inalam ko saan ako nakatira and pagtulog na kami doon naman siya umatake and sakto wala si Daddy dahil nga panggabi yung trabaho ni Daddy. So ang ginawa na nga lang solusyon ni Daddy para nga mawala yung pag-aalala niya at mawala yung inis niya sa akin. Lumabas nga agad siya ng bahay. Noong una talaga ay hinanap niya din muna yung susi kasi baka mamaya may nakapulot tapos sinurrender dun sa guardhouse. Pero wala talaga. Kaya ang ginawa niya, tuluyan na siyang lumabas at naghanap ng mabibilhan ng lock ng gaya ng pinto namin. Pero yung susi niya ay bago na. So hindi na magagamit yung dating susi ni Daddy. Kaya
yung bagong susi na nung nabili niyang bagong lock yung magagamit namin. Alam niyo mga mamis, pagdating talaga sa safety namin ni Athena, ayan talaga yung pinakaunang-unang priority ni Daddy. Kung pwede nga lang na hindi na magtrabaho si Daddy at bantayan na lang niya kami ni Athena 24/7 ay gagawin niya. Dahil nakabili naman na si Daddy ng bagong lock ng pinto, medyo lumimig na yung ulo niya at pinansin niya na ako. Pero ako, naging matapang pa rin ako, hindi ko siya talaga pinansin. Pero naging okay din naman agad kami ni Daddy mga mamis pag uwi niya galing trabaho kasi nga nakuha ako sa dilig. Uy! Charot lang yon mga mamis, huwag kayo masyadong paniwalain dito sa mga voice over ko, pero minsan totoo naman. Uy! So ayan mga mamis, move on na nga tayo sa part na yon kasi nasolusyonan naman na, napalitan na ng lock yung pinto namin. Ito at nakapagluto na ako ng ulam at sakto naman si Athena ay dumating na at nasundo na ni Daddy galing school. Tuwing Friday pala mga mamis, ang uwi na ni Athena ay 12:20 pero sinusundo na siya ni Daddy mga 12:30 or 12:35 para nga hindi na masyadong maraming tao tsaka may oras pa si Athena makipaglaro sa mga classmates niya na hindi pa rin nasusundo ng mga parents. Pag uwi naman ni Athena galing school, pumasok agad siya sa kwarto niya para nga makapagbihis at makapagpahinga. Hindi pa agad kumakain talaga si Athena mga miss pag uwi niya galing school kasi nga gusto niya makapag-relax muna siya. Kanina bago talaga ako lumabas at bago ako mawalan ng susi sa labas, nakapaglaba muna ako ng mga uniform ni Athena. Hindi ko na nga lang naisabay yung PE uniform niya kasi nung araw nga na to, gamit-gamit niya kasi PE day nila. Tapos nung pag-uwi ko naman, habang nagluluto na ako ng ulam, nagpaikot naman na ako ng mga kumot ni Athena, mga bedsheet, pati na rin mga towel. Inunti-unti ko na yung paglalaba nito mga mamis kasi sa susunod na linggo itatanggalin ko na yung cover ng sofa ko at yun naman yung lalabhan ko. At dahil nga nakasampay yung uniform ni Athena doon sa nabili kong sampayan, may kisampay nga muna ulit ako dito sa kabilang kapitbahay ko. Kaya may kisampay ako dito kasi nga para nga hindi na madaan-daanan yung mga sinampay ko. Kasi yung uniform naman ni Athena, ipapasok ko naman na yun ng mga bandang hapon. At least kasi itong mga kumot, mga bedsheet, kahit mga kinabukasan ko na maipasok to, okay lang. Kasi nga hindi naman na madadaan-daanan. Hindi na rin naman na nagsasampay dito yung kapitbahay ko kasi nga madalang na lang din siya umuwi dito sa kanyang unit. At pagkatapos, alam ko, maglilipat na din siya. After ko nga magsampay mga mami, tignan nyo naman tong fest ko, o diba? Dahil yan sa sabon ko, nung nakaraan nga marami-rami akong tigyawat ulit banda sa baba, pati na rin dito sa noo kasi nga nagkaroon na naman ako ng aking monthly period pero nawala agad kasi nga hinihilamos ko gamit yung sabon ko. Nagpahinga lang ako saglit at pagkatapos pumasok ako sa kwarto ni Athena para nga kunin yung towel kasi oras naman na para ako ay maligo.